Sarap. Ang dami nagtatanong kung paano daw namin nagagawang malambot ang aming marshmallows at isa lang ang secret ingredient. Ito ay ang paggamit ng sukere marshmallows. I-share ko sa inyo kung paano ko mas napadali ang paggawa ng Dubai Chewy Cookie using sukere mallows. I suggest doing mise en place bago natin umpisahan gawin ang recipe para siguradong nakahanda na lahat ng ating gagamitin at naka-measure na rin lahat ng ingredients. Importante gumamit nitong plastic scraper at container para siguradong hindi didikit ang mallows kapag naluto na natin ito. Uunahin natin i-mix ang roasted katayfi at pistachio cream kasi kailangan natin itong iset sa fridge for around 15 minutes para mas madali rin siyang i-scoop at ibalot sa marshmallows later. Siguraduhin lagyan ng butter ang ating plastic scraper at ating plastic container para kapag tapos ng lutuin ng mallows, hindi ito didikit. Gagamit pala tayo ng microwave para tunawin ng mallows. We are going to microwave this for only 1 minute and the microwave method makes sure that hindi mo ma-overcook ang iyong marshmallows and that is why super lambot ng aming Dubai Chewy Cookie. Nakapag-try na ako ng ibang brand ng mallows before pero babalik-balikan talaga si Sukere. Trusted brand and quality talaga si Sukere, not just by home bakers like me, even big brands and companies kaya naman nagkakaubusan na talaga nito. Pag na-mix na ang butter at mallows, pwede na natin i-add ang cocoa powder and make sure to sift it para walang buo-buo. At syempre, hindi rin natin to tinipid sa milk powder to make sure na milky and chocolatey talaga ang kalalabasan ng ating marshmallows. And after just 2 minutes of mixing, ganito na siya kalambot at ka-stretchy, perfect for that Dubai Chewy Cookie. And just like that, we already have our perfect mallows and we can now move on to scooping our crunchy pistachio katayfi. For me, mas nadadalian ako gumamit ng ice cream scoop, approximately 30 grams each. And after scooping, pwede na natin itong ibalot sa mallows. And just like earlier, kailangan natin i-butter ang ating gloves at weighing scale to make sure na hindi didikit ang chocolate mallows. And as you can see, super stretchy talaga ang sukere mallows. And by using the microwave method, napadali mo na ang iyong trabaho, sobrang lambot pa ng kinalabasan. Nag-weigh lang tayo ng 20 grams choco mallows for each pistachio katayfi ball. And since super lambot at stretchy ng ating mallows, napakadali lang balutin ng Dubai Chewy Cookie. Pagkatapos balutin, kailangan natin siyang ilubog agad sa cocoa powder to make sure na hindi sila didikit sa isa't isa. And just like that, we already made our Dubai Chewy Cookie at pwede na natin itong i-package gamit ang cupcake liners. And I usually sell mine for 220 pesos only, 2 pieces na ang laman. At dahil may natira pa akong mallows at pistachio katayfi, I decided to make Dubai Chewy Cookie Pro Max. Nag-weigh lang tayo ng 200 grams ng choco mallows and 350 grams ng pistachio katayfi filling at pinalot lang din natin to hanggang perfectly sealed na siya. Tapos, i-cover lang din natin siya ng cocoa powder, pwede rin milk powder just to make sure na hindi ito mag-stick sa iyong container. At kasyang-kasya nga siya sa bento box. Lagyan lang natin ng happy birthday topper at candle. Pwede na rin itong gawing birthday cake. This is best consumed at room temperature para siguradong malambot na at extra crunchy ang pistachio katayfi filling. Sis Ali, nang bubudol ka awis-alis ha.